Habang nag-aalmusal sina Max, Ash, at Brock, nagsasanay naman si May kasama ang kanyang Beautyfly. Naghagis siya ng frisbee sa Beautyfly, na ibinalik naman ito sa kanya gamit ang gust attack. Natutuwa si May dahil sigurado siyang mananalo siya sa susunod na contest. Naghagis muli si May para masanay pa ang kanyang Pokemon sa teknik na ito. Biglang nagkamali ng direksyon ng hagis ni May, kaya tumakbo si Torchic para kunin ito. Bumilis ang takbo ni Torchic sa isang padulas na lupa hanggang sa bumangga ito sa isang bato. Kahit na aksidente, nakita pa rin ni Torchic ang frisbee. Noong kukunin na sana ni Torchic ang laruan, may narinig itong ingay mula sa damuhan. Sinundan ng mga bida si Torchic at nakita nila ang isang kulay rosas na Pokemon na nakahiga at nanginginig. Ito ay isang Skitty, na ayon kay May ay sobrang cute kaya gusto niya itong hulihin. Naghanda si Torchic para lumaban, pero ayaw makipaglaban ng Skitty dahil tila may sakit ito. Nag-alok ng pagkain si Brock pero tumanggi ang Skitty, kaya naisip nilang pagod lang ito. Nangako si Brock na aayusin ang problema at dinala ang kanyang mga kaibigan sa isang lugar. Sa kanilang paglalakad, nakakita ang mga bida ng ilang Oddish. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang greenhouse malapit sa Pokemon Aromatherapy Laboratory, kung saan dapat magpagaling ang Skitty. Nagtanong si Ash kung ang aromatherapy ba ay isang bagong uri ng Pokemon, pero sinabihan siya ni May na isa itong uri ng gamot na galing sa grass Pokemon. Dumating ang isang babae na kinilala ni Brock bilang si Eliza, ang may-ari ng laboratorio. Habang naghihinala si Max na dinala sila rito ni Brock dahil sa babae, ipinaliwanag ni May na may sakit ang Skitty. Inimbitahan sila ni Eliza sa loob at sinubukan muli ni Brock na makipag-flirt, kaya hinila ni Max ang kanyang tenga. Sa loob ng laboratorio, nagpakita si Eliza ng maraming potion na gawa sa bango ng mga grass-type na Pokemon. Lumapit na naman si Brock kay Eliza at sinabi na dati niya pang gusto ang aromatherapy gaya ni Eliza, kaya muli siyang hinila ni Max. Sinuri ni Eliza ang Skitty at nagduda siyang may sakit nga ito. Gayunpaman, naghalo pa rin siya ng mga potion para gumawa ng isang nakakagaling na bango. Matapos magtimpla ng mixture, inilabas ni Eliza ang amoy at agad na gumaan ang pakiramdam ng Skitty. Nagpa siya naman si May na manatili muna sa tabi ng Skitty. Dinala ni Eliza ang mga lalaki sa labas para ipakita ang hardin kung saan naglalakad ang mga Oddish para maglabas ng bango. Nakita rin ng Team Rocket ang laboratorio, kaya naisip ni na James at Jessie na makakabuti sa kanilang mga Pokemon ang mga potion doon. Naisip naman ni Meowth na dapat ibigay ang mga mixture sa kanilang boss para sumaya ito at bigyan sila ng promotion. Kahit natuwa sa ideya noong una, ipinaalala ni James na para sa mga Pokemon ang mga mixture na ito, kaya gagamitin na lang nila ito para sa sarili nilang mga Pokemon. Habang papalapit sina Brock, Ash, at Max kay May, nagising ang Skitty at nakipaglaro sa sarili nitong buntot. Sinubukan ni Ash na kunin ang atensyon nito, pero naglaro lang ang Skitty sa paligid. Pumasok si Eliza para kamustahin ang Skitty, pero hinarang siya ng baliw na si Brock na hinila naman ni Max palayo, pero nakita ng Skitty ang buntot ni Pikachu at hinabol ito. Dinampot ito ni May, habang sinabi naman ni Eliza na sa tingin niya ay napagod lang ang Skitty sa sobrang paglalaro. Pagkatapos nito, kinain ng Skitty ang pagkaing gawa ni Brock. Balak pa rin ni May na hulihin ito, kaya inilabas niya si Torchic kahit nasa loob sila ng laboratorio. Tinakal ng Skitty si Torchic, na gumanti naman ng quick attack. Gagamit na sana si May ng Pokeball, pero biglang nabasag ang bintana at lumitaw ang Team Rocket na nakasuot ng pangmaharlikang damit habang binabanggit ang kanilang moto. Inutusan ni Jessie ang Suviper na gumamit ng haze para pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. Nagsimulang magnakaw ang Team Rocket ng mga mixture, pero lumitaw ang Skitty malapit kay Meowth, at agad na napaibig si Meowth sa Skitty. Hinabol ni Brock si James at binangga ito kaya nabasag ang mga mixture at nagkahalo-halo, na naging dahilan ng pagkalat ng isang matinding amoy na nagpasaya sa lahat ng mga Pokemon pero mabaho para sa mga tao. Tumalo ng Team Rocket palabas ng bintana dala ang mga mixture, pero nabawi ni Brock ang bag na nakuha ni James. Pinabawi ni Jessie ang bag sa Suviper, pero inilabas ni Ash si Corphish at pinagamit ito ng Bubble Beam. Inilabas ni James ang kanyang Cacnea na gumamit ng Pin Missile, pero nag-harden si Corphish. Nang makakita si James ng mga Weepinbell, namangha siya at gustong kunin ang mga ito, pero hindi pumayag ang kanyang mga kasama at iniwan na siya. Gumamit ang Corphish ng Crabhammer para patalsikin sina James at Cacnea patungo sa kanilang balon. Sunod na inilabas ni Ash si Taillow na gumamit ng Wing Attack para tuluyang patalsikin ang Team Rocket. Matapos ang laban, nailigtas ni Brock ang isang bag ng mga potion, pero hindi na nakita ni May ang Skitty at inakalang tinangay ito ng Team Rocket. Sa ibang lugar, malungkot si James dahil hindi nila nahuli ang mga Weepinbell. Sinuri ni Jessie ang mga mixture at nakitang walang nabasag na bote. Biglang lumabas ang Skitty mula sa bag, kaya muling napaibig si Meowth. Napansin ng Skitty ang buntot ni Meowth at sinimulang paglaruan ito.
Sinabi ni James na paglalaroan ng Skitty ang kahit anong gumagalaw, at dahil natuwa dito si Jessie, gusto niya itong hulihin. Hindi natuwa si Meowth dahil alam niyang laging mapapatalsik ang Skitty sa tuwing makakaengkwentro nila ang mga bida. Sinubukan ni Meowth na kumbinsihin sila na ibigay na lang ang Skitty sa kanilang boss. Kahit naisip ni James na magandang ideya ito, ayaw pumayag ni Jessie dahil gusto niya ang Skitty, kaya nagpa siya si Meowth na dalhin ang Skitty sa ilog para painumin. Noong silang dalawa na lang, sinabihan ni Meowth ang Skitty na umalis na dahil magiging mahirap ang buhay nito kay Jessie. Masaya pa rin ang Skitty at nanatili kay Meowth kahit na sinasabi niya dito na ayaw niyang mapahamak ang isang cute na Pokemon na gaya nito. Naghagis ng bato si Meowth para mapaalis ang Skitty dahil alam niyang hahabulin nito ang bato. Dumating si Jessie at tinanong kung nasaan ang Skitty at sumagot si Meowth na nakatakas ito. Sobrang nagalit si Jessie at pinagsisipa si Meowth pero inisip na lang ni Meowth na para ito sa ikabubuti ng lahat. Hinanap ng mga bida ang Skitty. May nahanap si Tailo kaya sumunod ang lahat dito. Nakita nila ang wasak na balon ng Team Rocket pero walang tao roon, pati na ang Skitty. Nagpadala si Eliza ng Oddish na gumamit ng sweet scent. Hinahanap din ng Team Rocket ang Skitty pero naamoy ni na Meowth at Wobbuffet ang bango ng Oddish. Nagkaharap ang Team Rocket at ang kanilang mga kaaway at hiningi ni May na malaman kung ano ang nangyari sa Skitty. Biglang lumitaw ang Skitty kaya sinubukan ni Meowth na paalisin ito ng palihim. Narinig ni Jessie ang sinabi ni Meowth kaya tumigil ito. Susubukan sanang kunin ni May ang Skitty pero ganoon din ang ginawa ni Jessie, kaya nagalit sila sa isa't isa. Naglabas si Jessie ng Dustox at si May naman ay ang kanyang Beautifly. Gumamit si Beautifly ng Gust pero gumanti ang Dustox ng Tackle. Naiwasan ito ni Beautifly kaya gumamit ang Dustox ng Psybeam. Naiwasan muli ni Beautifly ang atake at gumamit ito ng Tackle na tumama sa Dustox. Gumamit muli si Beautifly ng Gust na nagpatalsik sa Dustox patungo sa Team Rocket, habang gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket sa langit. Niyakap ni May ang Skitty at gumamit ng Pokeball, pero akala ng Skitty ay laruan ito. Gayunpaman, noong hinawakan ng Skitty ang Pokeball, pumasok ito sa loob at tuluyan ang nahuli. Ikinagulat ito ni May, pero ipinaalala ni Brock na nakipaglaban naman si May sa Skitty kanina. Binigyan ni Eliza ang mga bida ng direksyon patungo sa Falarbor Town. Sinubukan muli ni Brock na diskartehan si Eliza, pero muli siyang hinila ni Max. Nagpatuloy na sa paglalakbay ang mga bida at nagpaalam na kay Eliza na nagnanais ng swerte para kay May sa kanyang contest. Pagkatapos ay biglang lumabas ang Skitty mula sa kanyang Pokeball para maglaro. Isang Pokemon ang mabilis na dumaan sa harap ng mga bida. Nagtaka si May kung anong Pokemon ito at nalaman niyang ito ay isang Zangoose. May isa pang dumating na nagsasalita ng wika ng tao, kaya nagulat si May, pero nalaman nilang ito pala ay si Nikolai, na nakakostume bilang Zangoose. Inamin ni Nikolai na hinamon niya ang Petalburg gym leader na si Norman, ang tatay ni na May at Max. Sinabi rin niya na kaibigan niya sina Max at May, kaya pinakain siya ng hapunan ng kanilang ina na si Caroline. Kahit hindi nanalo si Nikolai, ipinagmamalaki niya ang paghamon kay Norman na nakadamit bilang knickerbocker, pero iginiit ni na May at Max na hindi magsusuot ng shorts ang kanilang ama. Tinapik sila ni Nikolai sa likod at sinabing lahat ng magagaling na trainer ay nagsusuot ng shorts. Dahil kailangang mag-ensayo ni Nikolai para sa rematch kay Norman, hinamon siya ni Ash sa isang labanan at pumayag naman ito. Nagsuot si Nikolai ng Marshtomp costume at inilabas ang kanyang Marshtomp dahil nag-evolve na pala ang Mudkip nito, habang si Ash naman ay inilabas si Trico. Nagsimula ang Marshtomp gamit ang Water Gun pero iniwasan ito ni Trico at gumamit ng Quick Attack. Gayunpaman, hindi tumigil ang Marshtomp sa paggamit ng Water Gun kaya napigilan ang atake ni Trico. Gumamit ang Marshtomp ng Mudshot na tumama kay Trico at sinundan ito ng Iron Tail, pero napatigil ang atake dahil sa Bullet Seed ni Trico. Inatake ni Trico ang Marshtomp gamit ang Pound hanggang sa matalo ito. Napanood ng Team Rocket ang laban at nakilala nila si Nikolai sa kanyang Marshtomp costume. Gusto pa rin nilang hulihin si Pikachu, kaya inutusan ni Jessie ang kanyang Seviper na kunin si Pikachu kapag lumingon sa ibang direksyon si Ash. Nagpalit si Nikolai ng Zangoose costume at inilabas ang kanyang Zangoose. Inutusan niya itong gumamit ng Swords Dance pero hindi sumunod ang Zangoose at pumunta sa ibang direksyon dahil may naramdaman ito. Pumunta ang Zangoose sa damuhan at inambush ang Team Rocket. Naglaban ng matindi ang Zangoose at ang Seviper. Naintindihan ni Nikolai na kaya hindi sumunod ang Zangoose ay dahil alam nitong may Seviper sa paligid. Ipinaliwanag ni Max na ang Zangoose at Seviper ay likas na magkaaway, habang sinabi ni Brock na kapag naramdaman nila ang isa't isa ay palagi silang naglalaban. Sa gitna ng paglalaban, inutusan ni Meowth ang Seviper na mag-focus sa pagkuha kay Pikachu, pero sa halip ay ginamit ng Seviper ang buntot nito para patalsikin si Meowth.
Tumama si Meowth kina Jessie at James kaya nahulog silang lahat sa ilog. Pinuluputan ng Survivor ang Zangus, pero kinagat ito ng Zangus at pareho silang nahulog sa ilog. Kahit nasa tubig, gumamit ang Survivor ng Poison Tail na tumama sa Zangus. Inilabas ni Ash si Corfish na gumamit ng Bubble Beam sa Survivor at dinala ang Zangus sa pampang. Dahil maraming natamong pinsala ang Zangus, pinayuhan ni na Ash at Brock si Nikolai na bumalik sa camp para makapagpahinga ang Pokemon. Gumawa si Brock ng herbal soup para sa Zangus, pero ramdam ni na May at Max na galit pa rin ito at gustong labanan ang Survivor. Samantala, napunta ang Team Rocket sa pampang, sawi sa kanilang plano at sinisisi ang Survivor at Zangus. Pinagalitan ni James ang Survivor, pero tinakot sila nito kaya humingi agad siya ng paumanhin. Isinali ni Meowth na gusto pa ring labanan at talunin ng Survivor ang Zangus. Ganoon din ang nararamdaman ni Jessie, gusto niyang durugin ang kanyang karibal na si Cassidy. Nagpa siya si Jessie na tulungan ng Survivor na talunin ang Zangus. Gustong mag-ensayo ni Nikolai kasama ang kanyang Zangus bago muling harapin ang Survivor. Nagsuot sina Nikolai at Ash ng Zangus at Survivor costume. Ginamit ni Ash ang buntot ng costume para atakihin si Nikolai. Kahit bumagsak, tumayo si Nikolai habang ipinapaliwanag ni Ash na mabilis gumamit ng buntot ang Survivor. Sa muling pag-atake, iniwasan ito ni Nikolai pero kinagat siya ni Ash para ipakita ang panganib sa malapitang laban. Nag-iisip si Nikolai kung paano tatalunin ang Survivor, at sinabi ni Brock na habang mas nag-iisip si Nikolai gaya ng isang Zangus, mas napapalapit ito sa kanyang Pokemon. Biglang lumabas ang Skitty sa Pokeball nito at nakipaglaro kay Ash. Sinubukan itong hulihin ni May pero nabigo siya. Maya-maya ay narinig nila ang tinig ng Survivor at agad itong pinuntahan ng Zangus. Natakot si Brock dahil hindi pa tuluyang magaling ang Zangus mula sa huling laban nito. Sinusubukan ni na Jessie at Survivor na papuntahin sa kanila ang Zangus. Sinabi ni James na pag-aaksaya ito ng oras, pero ipinaalala ni Meowth na ang pakikipagtalo kay Jessie ang tunay na pag-aaksaya ng oras, at sinabing mas okay na rin ito dahil may pagkakataon silang makuha si Pikachu. Dumating ang Zangus kasama ang mga bida at si Nikolai. Inatake ng Survivor ang Zangus pero nakaiwas ito. Habang naglalaban ang dalawa, isang mechanical arm na gawa ni Meowth ang humuli kay Pikachu. Hinabol ni na Ash ang pangkat ni James, pero naiwan si Jessie para samahan ang Survivor hanggang sa matalo nito ang Zangus. Umalis sina James at Meowth dala ang nakakulong na si Pikachu. Inilabas ni James ang Cacnea na yumakap sa kanya at gumamit ng pin missile para pigilan ang mga bida. Sinabi ni na Meowth at James ang kanilang motto kung saan pinalitan ni Meowth si Jessie. Sinubukang bawiin ni Ash si Pikachu pero tinangay siya ng Sandstorm ng Cacnea. Gayunpaman, bumagsak si Ash kina James at Meowth kaya nabitawan nito ang kulungan ni Pikachu na tumilapon palayo. Patuloy ang matinding laban ni na Zangus at Survivor. Gumamit ang Survivor ng Bite at Poison Tail pero laging sumasablay. Natutuwa si Nikolai na nagbunga ang pag-e-ensayo nila ni Ash pero pagod na ang Zangus. Tatapusin na sana ng Survivor ang Zangus nang biglang bumagsak si Pikachu sa gitna ng battlefield. Dumating ang mga bida at ang pangkat ni James at nag-agawan sila kay Pikachu. Nakuha ng Wobbuffet ni Jessie ang kulungan at tumakbo ito, kaya hinabol ito ng lahat. Napansin ni Nikolai na ang pagtakbo nila ay nakasigsag na pattern gaya ng paghabol ng Skitty kay Ash, kaya nakaisip siya ng plano. Sumigaw si Jessie para patigilin ang lahat, kaya nakuha ni Ash si Pikachu mula sa mga kamay ni Wobbuffet. Muling umatake ang Survivor, pero gumanti ang Zangus. Napansin ni Brock na gumagalaw ang Zangus sa isang zigzag na pattern, kaya alam niyang may binabalak ito. Inutusan ni Jessie ang Survivor na gumamit ng Bite at Poison Tail, pero tumalo ng Zangus para iwasan ang mga ito. Gumamit ang Zangus ng Crush Claw at tuluyang tinalo ang Survivor. Kahit talo, pinuri ni Jessie ang katapangan ng kanyang Pokemon. Muling inilabas ni James ang kanyang Cacnea para gumamit ng pin missile sa lahat, pero gumanti si Pikachu ng Thunder na nagpatalsik sa Team Rocket. Pinuri ni Nikolai ang kanyang Zangus at nagpasalamat kay Ash para sa pagsasanay. Pagkatapos, itinuloy ni na Nikolai at Ash ang kanilang laban gamit ang Zigzagoon at si Pikachu. Habang naglalaban ang dalawa, naisip ni May na magiging isang mahusay na trainer si Nikolai, habang sinabi naman ni Max na kapag nangyari yun ay baka magsuot na rin ng asul na shorts ang lahat.